Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga, Biyernes ng umaga mga kapatid. Good morning na po, Sister Adora. Good morning na po, Brother Boyet. Ayan, from Riyadh, Saudi Arabia. Sister Lolita, good morning. Ayan, ako mga po muna ang mga kasama yung araw nito. Mga kapatid, no? This April 11. Ayan. Pinagpalang umaga mga kapatid. Sa ating mga maagang nagising, mga early bird, ayan. Keep on mentioning the names of your friends, no? Tuloy po natin share yung link na ito, mga kapatid, yung ating Daily Bible Word sa araw po na ito. Praise the Lord. Tunay nga pinagpala na po ang araw po na ito. Mr. Jard, good morning. Yan. Purihin ng Diyos, sa umagang ito, tayo po ay magsimula na. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Handugan po natin siya ng papurit pagsamba. Hallelujah. Lord, you are my all in all. Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon Diyos, ay ibigyan mo kami ng pusong tapat. Padre Nilito, Sister Angie, good morning. Praise you, Lord God. Oh Lord Jesus, Lord, your word to be praised, there's none like you. Be magnified, be glorified, Lord. Hallelujah. Created me at least, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. Yes, Lord. And renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Yes, Lord. Created me a clean heart, oh God. Yes, Lord. And renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Holy Spirit, Lord, restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gift, you give up a creator. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Lord God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. Yes, Lord.
my strength, Lord God, when I am weak. You are my treasure, Lord God. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. Praise you, Jesus. We praise you, Lord, today. For who you are, Lord, for all you've done sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na kami po ay nililis po ninyo. Tulad ng isang awit ni David. Salamat sa paglilinis, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran, sa katiyakan. Sa umagang ito, Diyos, that our sins, our iniquities, you will remember no more. We are whiter than snow, Lord God. Salamat naman sa oras po na ito. Kakatiwala po na siya palagamay ang gawain, Lord, daily Bible and word, Lord God. Today, paghari po kayo, Panginoon. Let your word be preached according to your will, Panginoon. Pagharian niyo po ang bawat sa amin, Lord. Give us courage, Lord. Give us wisdom. Give us knowledge, Lord God. Understanding, Lord. It's sa lahat, Panginoon. Anointing na nagmumula sa iyo. Father, we trust up to you, Lord, today. Be my God. Be my Savior, the Lord Jesus Christ. All the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning na sa ating lahat, mga kapatid. Sister Yuni, good morning. Sister Lori. Ayan, ako nga po muna yung mga kasama yung umaga, mga kapatid. Ayan, pinagpala na pong umaga sa bawat isa. So, ating pong topic yung umaga is about serve God with all of your heart. Maglingkod sa Panginoon, buong puso. Ayan. Ang ating pong text sa Luke chapter 1 verse 46 to 49. Sabi po dito, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble state of His servant, for behold, from now on all generation will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. Sa Tagalog po, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salin lahi. Sapagkat siya na ng kapangyarihan ay gumawa para sa akin ng dakilang bagay. At banal ang kanyang pangalan. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Serve God with all of your heart. Ito dapat yung pinaka-primary duty ng isang Kristiyano, yung maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Yan. Paano ba natin pinapakita? Paano natin ginagampanan? Bilang isang Kristiyano, tayo po ay may calling. Tandaan natin, lahat ng pong mga Kristiyano, may mga calling po yan. Beba nga lang. Ang tanong dito, paano ba natin siya isinasagawa? Yung ating pong paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Gaya po ni Maria, ni Mary, ano? Siya po ay ginawang kasangkapan ng Panginoon para ipanganak yung Messiah. Naging ihimple po siya, no? Sa kanyang buhay, ipinakita niya na wala siyang pag-alinlangan. Mahirap yung kanyang kalagayan. Sa panahon po nila, alam naman natin yung parusa, no? Yung pagtatatwa ng mga tao, lalo na, ay hindi nila maunawaan. Pero dahil doon, sumunod po si Mary. Doon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Through Holy Spirit, no? Through angels, nagpahayag na siya ang gagamitin ng Panginoon para ipanganak yung Messiah. Kaya sabi nga dito sa verse 48,
sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin ako mapalad sa lahat ng salinlahi, sapagkat siya ay makapangyarihan na gumawa para sa akin ang dakilang bagay. Tayo po mga kapatid, paano ba natin ginagawa yung mga ministeryo ang pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Tayo ba ay naging kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, pagpapalaganap ng gospel, no? Sa lahat ng tao sa buong mundo? Paano ba natin ito ay ginagampanan? Katulad din po ni Apostol Pablo, na gano'n na lamang yung kanyang buhay, na kahit in prison, naroon pa rin yung paglilingkod niya sa Panginoon. Na kahit nandun sila ni Silas doon sa prison, no? Naroon pa rin yung kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ganun po sila maglingkod sa Panginoon. Even, nandun po sila sa prison. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon is a greatest opportunity, no? Walang dapat malimitahan, no? Pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Naglilingkod po tayo ng buong puso sa Diyos, not for the human masters. Kaya ang ating pong puntos, mga kapatid, sabi dito number 1, serving God is our source of joy. No? Hindi po madali yung pagsunod, no? Sa ating pong Panginoon, no? Sabi ko nga kanina, meron pong mga balakid yan, meron pong mga persecution, may mga pagtatatwa, no? May mga challenges na ating pong mararanasan along the way sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan may mga unwanted, no? Yung mga hindi natin inaasahan na mga pangyayari. Pero anuman ang mangyari pa rin yung kalooban ng Panginoon. Even in the darkest moment. Kasi nga yung joy na mayroon tayo sa paglilingkod sa Panginoon, yun yung nagmumotivate po sa atin para magpatuloy. Diba? Gaya ng kahapon, yung chiner po ni Pastor Persos, doon po sila sa Palawan, ano? Hindi po madali yung nangyari. Pero dahil po, yung mandato ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon ay mangyari kahit ano mga circumstansya na hindi natin inaasahan along the way. Naroon pa rin yung katagumpayan. Why? Because meron po tayong joy. Siya po yung source of joy, ang ating pong Panginoon. King of Kings and Lord of Lords. Yung Diyos natin pinaglilingkuran ay hindi tulad ng tao. Kapatid. Kaya hanggat may joy sa puso mo, na pinagmumulan ng joy na ito sa paglilingkod natin sa Panginoon, iyon po yung magpapatuloy, no? Magiging driving force po natin sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na may mga bagyo na tayong susuungin. Gaya po nila Pablo, na ang daming nangyari sa buhay niya. Kasi meron siyang pinanghuhugutan. May source siya ng joy na pinanghuhugutan. Kaya lahat ng ito ay nagagawa niya. Nagagampanan niya yung inatang sa kanya ng Panginoon. Kahit na madilim yung kanyang nararanasan. Number 2, serving God is our greatest opportunity. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. Tayo po ang inatasan ng Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Panginoon for that opportunity. Hindi lahat nga nakakaranas nito eh. Pero mapalad po tayo dahil tayo po yung recipient, diba, ng kanyang biyaya. Kaya dapat ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang po banayad, kung kailan banayad, no? O kaya masaya. Kailangan buong puso sa paglilingkod sa Panginoon, makikita natin, maranasan natin yung paglilingkod sa Kanya ng buong buo. Serving God is our greatest opportunity. It's opportune na tayo maglingkod sa Panginoon. Naglilingkuran natin hindi ang tao, hindi ang human masters. Naglilingkod natin ang King of Kings and Lord of Lords. Kaya kapag sa Kanya tayo nakatuon, mga kapatid, magkakaroon tayo ng fulfillment. Magkakaroon tayo ng joy sa puso po natin. Dahil yung ating pinaglilingkuran, may-ari ng ating buhay. Kahit nga, kaya si Paul, kahit sa kamatayan, ganun niya binavalue yung kanyang service sa ating pong Panginoon. Yung ating mga naunang mga tao, yung ating mga patriarchs. Even to
even doon sa kanilang bingit ng kamatayan, di ba? Naglilingkod po sila sa Panginoon. Why? Nakita po nila yung kabutihan ng Diyos. Naramdaman po nila yung tunay na Diyos, mga kapatid. Yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Tulad din po natin. Hindi pa tayong Diyos ng ating pinaglilingkuran. Buhay na buhay ang ating pong Panginoon. Kaya nga po, ito yung ating pinagmamalaki ng ating Diyos ay nabuhay ng mamuli. Serving God is our greatest opportunity. Mga kapatid, ito na dapat yung pinakamasayang bagay bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag na maglingkod sa ating pong Panginoon. Diba? Hindi lamang doon sa mga banayad na panahon. Lalo na kapag may mga mission field, no? May mga mission na pinapagawa ang Panginoon, hindi po madali. Kaya kung wala tayong pag-ibig sa Panginoon, kung wala tayong dedication, no, sa mga kaluluwa, no, o kaya compassion doon sa mga kaluluwa, maaring gumip up tayo, lalo na kapag may mga unos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya yung motivation po natin dito sa paglilingkod sa Panginoon, yung kanyang love, at yung kanyang grasya na in-impute sa atin, pinagkaloob sa atin, para tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So marami mga tao, marami mga Kristiyano na half-hearted, no? May kondisyon yung paglilingkod. O kaya naman merong laging kakibat na kondisyon. Maglilingkod ako sa Panginoon kung okay na lahat ng buhay ko. Kung wala na mga pagsubok. At pag may mga pagsubok naman darating, give up na naman. Parang yung laban bawi, no? Mga kapatid. Paano ba ito sa pinaglilingkuran? Kalahati ba ang paglilingkod natin sa Kanya o buong buo ang paglilingkod natin sa Panginoon? Number 3, serving God is our main purpose. Yung purpose ng Panginoon, yung purpose ng Diyos, even the creation, to be a servant of Christ. No? Si Adan at si Eva. Yung purpose po ng Diyos, bakit po sila ay lilikha? Maging servant, no? Kamanggagawa ng Panginoon, katulong. Di ba? Helper. Iyon po yung purpose, main purpose ng Panginoon. Pero dahil nga po ang tao ay nagkasala, nawala po lahat yun. Mga kapatid. Yung magandang plano ng Panginoon nawasak because of sin. Pero may magandang plano po ang Panginoon sa sangkatauhan. Gusto niyang maibalik yung magandang plano niya sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Na manumbalik, mag-apoy muli yung paglilingkod po natin sa Kanya. Maibalik yung apoy sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Tayo po yung kasangkapan. Ginawa niyang kasangkapan tulad ni Mary. Na siya po ay pinagkalooban ng Panginoon. Dahil nakita ng Diyos yung kanyang pagsunod. Na kahit na hindi madali sa kanyang paligid, pero dahil mahal niya ang Diyos, naglilingkod siya ng tapat sa Panginoon, di siya dalawang isip. Be unto me according to your word. Di ba sabi niya? At marami pang mga example sa Biblia. Si Abraham, sabi po ng Bible, he went out not knowing where he was going. Sumunod siya sa Panginoon kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sumunod lamang siya sa Panginoon. Na okay naman ang buhay niya. Settled na siya doon sa place. Maganda na yung lugar. Pero mayroon pong instruction ang Panginoon sa kanya. Anong ginawa po niya? Sumunod po siya sa Panginoon. Ganun po sila maglingkod sa Panginoon. Kapag ang Diyos may inutos sa kanila, ginagawa po nila. Sumusunod po sila. Sino pa? Si Isaiah.
Di ba si Isaiah sabi niya, Lord, here I am, send me. Nandito ako, Panginoon. Hindi po madali, mga kapatid. Pero alam natin, ito ay utos ng Diyos. Ito ay ang kapamaraanan ng Panginoon sa buhay po natin. Marami pong sakripisyo nangyayari. Di ba? Marami po, mga kapatid. Minsan, ang unang-una mong magpiplasikot sa iyo, yung pamilya mo eh. Minsan sila yung nagiging parang stumbling o kaya yung harang o barrier, no? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sino pa? Minsan yung ating mga trabaho, no? Kaya nga, kahit nasa trabaho ka, ipamuhay mo ang Panginoon. Walang dahilan na kahit saan ka man naroroon, ipamuhay mo ang Panginoon. Ipakilala mo ang Diyos sa pamamagitan mo. Mag-share ka. Kung titingnan natin yung binasa natin kanina, dito po ay patungkol po ito sa mga servant, no? Pag sinabi kasi ng servant sa panahon natin ngayon, ito yung mga empleyado. Na kahit na nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, kailangan makita sa iyo ang Panginoon, no? Ipamuhay mo siya. Magningas, magliwanag si Kristo sa buhay mo kahit saan ka man. Aspeto na ginagampanan, dapat makita sa iyo ang Panginoon. Mga kapatid, serving God is our main purpose. Kaya nga, di ba, yung purpose-driven life, ito po yun eh. Tayo po ay create ng Panginoon to give Him glory. Mabigyan din siya ng kaluguran. To give Him pleasure. Iyan po. Lahat ng ating ginagawa ay mabigyan natin siya ng kaluguran. Kaya po, napaganda po itong ating ginagawa sa umaga pa lamang. Ito nang ginagawa po natin. Ito po ay pagtalima doon sa panawagan ng Panginoon sa atin bilang isang mga Kristiyano. Di ba, mga kapatid? Serving God is our main purpose. So, paano natin gagawin itong mga bagay na ito? Overcome all challenges with joy of serving God. May mga rough roads tayong mararanasan along the way sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ito sabi dyan, overcome challenges. Why? Kasama mong Lord. Siya ang lalaban sa mga battles natin. Kaya nga, ang malungkot, tayo ang umiiwan sa Kanya eh. Kaya tuloy, ang bottom line, natatalo tayo. Nadi-defeat tayo because iniiwan natin ng Panginoon. Which is dapat kasama natin siya para tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng ating mga ginagawa. Number 2, outweigh everything with the greatest opportunity. Kailangan marunong tayong tumimbang. Titimbangin natin. Ano ba yung uunahin natin? Ano ba yung priority natin? Kaya minsan sa matter of priority, mga kapatid, sa matter of priority, kailangan titimbangin natin. At kapag lumalampas na tayo sa boundaries ng Panginoon at nakakalimutan natin yung paglilingkod sa Kanya, maghunos dili po tayo. Baka mamamaya, nai-neglect na natin yung pag-serve natin sa Panginoon. Hindi natin siya nabibigyan ng kalukuran. Hindi na tayo naglilingkod sa Kanya nawang with all of your heart, of our heart. Wala na tayong joy sa paglilingkod sa Kanya. Kasi nga, hindi natin siya priority sa buhay natin. Nangyayari, lagi siyang nasa huli. Last option. Diba? Pag wala nang magawa, sila na lang. Last option. Which is, dapat, lagi po siyang priority, mga kapatid. And number 3, offer your life to fulfill God's purpose. Tayo po yung kasangkapan ng Panginoon para mangyari yung kanyang purpose. Di ba, mga kapatid? Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Kaya ito po yung greatest privilege natin, di ba? Greatest opportunity natin, yung maglingkod sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Nothing at all, mga kapatid. Ito na yung pinaka-the best nating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Mapaglingkod natin ang Diyos ng buong puso at the same time maglingkod po tayo sa ating kapwa. Kaya kung ano ba ang nagpapasaya sa ating Panginoong Hesus, dapat yun ang ginagawa natin. Yung mga bagay na nagpapalungkot sa Kanya, dapat hindi natin ginagawa yun. Yung pawa nagpapasaya sa Panginoon. Ano ba yung mga nagpapasaya sa Diyos? Mga kapatid, mag-abot ng kaluluwa at dalhin sa Kanyang paanan. Mag-share ng gospel sa mga tao.
lingapin ang mga tao, alagaan ang mga tao. Lalo na yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Huwag na tayo maghunos dili, huwag na tayo magdalawang isip. Pagdating sa kaluluwa, dapat mabilis tayo. Kasi maunahan tayo ng iba. Tanda natin, kung gaano tayo kasi ganun din po si Satan. Gusto lang niyan makakuha ng tiyempo para maagaw sa atin yung atensyon. Marami na pong mga umaagaw sa atensyon natin sa panahon na ito, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo mapagmatsyag sa buhay po natin, baka isa tayo doon. Di ba? Sa nanakawan ni Satan. Unang-una dyan yung oras natin. Mga kapatid. Kaya, redeeming the time. Di ba sabi po ng Biblia? Redeeming the time. Because the days are evil. Bawat oras mahalaga. Bawat gampanan natin sa ministry natin sa Panginoon, napakahalaga po yan. Very impactful yan sa ating buhay, sa ating kongregasyon, at sa buong mundo. No? Ito nga po ating live streaming, napaka-impactful po ito sa lahat ng tao. Why? Kahit saan ka man makakapanood ka eh. Di ba, mga kapatid? Hindi ka man nakapag-tune ngayong oras na ito, alas 5 ng umaga. May replay, no? Pwede mo siyang i-watch later. Kaya wala nang dahilan para hindi ka makapakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Laganap na po. Marami ng mga bagay-bagay na ginagawa ang Panginoon para lalong mag-spread yung kanyang gospel. Ikaw na lang ang kulang, mga kapatid. Di ba? Kaya kailangan ka magdesisyon. Offer your life to fulfill God's purpose. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ito po yung pinakamagandang sinabi dito ni Paul. Ano man ang iyong ginagawa ay iyong gawing buong puso na gaya ng sa Panginoon. At hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano sabi diyan? Paglingkuran ninyo ang ating Panginoong Hesus. Di ba, mga kapatid? Ito na ang pinaka-the best, pinaka-masaya na ginagawa natin, yung maglingkod sa ating pong Panginoong Hesus. Mga kapatid. Kaya ang tanong dito, buong puso ba natin siyang pinaglilingkuran? Tayo ba ay may joy sa puso po natin sa paglilingkod sa Panginoon? O punong-puno yan ng murmuring? Kaya punong-puno yan ng negativity sa puso natin. Dapat nag-uumapaw yung joy, yung sigla, yung saya sa paglilingkod sa Panginoon. Na may isang kaluluwa ang madala natin sa paanan ng Diyos. Di ba? Na may isang tao na makarinig ng gospel sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, pamamagitan mo, na naghahayag ng kanyang salita. Every one of us, mga kapatid, tayo po ay inatasan ng Diyos. Lahat po tayo inatasan ng Panginoon. Di ba? To propagate the gospel throughout the world sa pamamagitan mo. Kaya mapalad po tayo. Tayo po ay hinirang. Tayo po ay pinili ng Panginoon bilang isang kanyang kasangkapan. Kaya ang the best, pinaka-the best po dito, i-offer mo yung sarili to fulfill God's purpose sa buhay po natin. Wala na pong ibang sasaya pa na maglingkod sa Panginoon, kundi ibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Gaya po nila Apostol Pablo, gaya po ni Mary, gaya po ni Isaiah, gaya po ni Abraham. Diba? Lord, here I am, send me. Lord, susunod ako sa iyo kahit hindi ko alam ang gagawin ko. Susunod ako sa iyo kahit malabo. Hindi ko alam kung anong pupuntahan ko, saan ako pupunta. Pero susunod ako dahil sinabi mo. Ganoon din po si Mary. Be unto me, according to your word. Diba? Napakaganda po mga kapatid, no? Na tayo po dadatnan ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagdating, na tayo po ay dinadatnan niya na naglilingkod sa kanya. Na hindi tayo dadatnan ng Panginoon na tayo po ay tulog na tulog. Tulog pa rin hanggang ngayon. Di ba? Masaya po.
No? Yung maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Diba? Kaya sabi dito, as a question to consider, since serving God is our greatest opportunity, do you serve God today? Are you fulfilling God's purpose right now? Ginagampanan mo ba yung calling sa iyo ng Panginoon sa mga oras po na ito? Ikaw na lang po mga kapatid ang makakasagot niyan. Dahil nga po, sabi natin kanina, ang paglilingkod sa Panginoon ang pinakamalaking pagkakataon. Dahil ang ating pinaglilingkuran ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ayan. Good morning na po, Sister Ana. Pastor Jeff, good morning. Sister Vicky, good morning. Pastor Perseus, good morning po. Salamat po sa ating 24 viewers sa umagang ito. Pagpalain po ang bawat isa sa atin sa araw po nito, mga kapatid. Gawin po tayong mabunga ng Panginoon sa araw po nito. Sister Donna, good morning po sa iyong pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Board. Brother Nilito, good morning po sa inyo. Ayan. Sister Judith, good morning po. Salamat po sa Panginoon sa araw po nito. Salamat po sa kanyang salita. No? Lord, sa oras po nito, Panginoon, tatas po namin sa iyo, Lord, ang aming po mga kapatid na dumadanas ngayon ng mga persecution, mga anxieties, Lord God, even depression, even, Lord, mga sakit, karamdaman, Lord, I pray in Jesus' name. Touch their life, Lord. Ipadaloy mo ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord God, ganun din po sa akin po mga kapatid na nagdadanas po ng mga depression. Let the peace of God transcends all understanding that will guard his mind, her mind in Christ Jesus. Salamat po, Ama, sa araw po na ito. As we pray, Lord, I recognize that serving you is the greatest opportunity in my main purpose in life. Help, Lord, to overcome all the challenges with joy. Teach me to weigh everything against the greatest opportunities you provide, Lord. Tulungan niyo po kaming timbangin ito at ikaw po ang maging priority po namin, Panginoon. So I can make a wise choice. I offer my life to you to fulfill your purpose. Trusting that you will guide my steps, Lord. Let my service bring glory to your name and show others the love of Christ in our lives, Lord, today. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, ng salamatan, maging sa amin po mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan, anibersaryo. Lord, kami po nakikigalak sa kanilang mga selebrasyon sa araw po na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa buong maghapon, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan, Lord God, sa araw po na ito. Tunay nga, maingat po namin sa iyo, Lord. Lord, binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati, kadakilaan at tayong sa iyo lamang sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid sa inyong lahat, and to God be all the glory. God bless po. Bye-bye.